Bilog daw ang mundo. Paano kung ang taong inapi mo noon ay bumabalik para sirain ang pamilya ninyo ngayon? Naku, abangan ang kwentong paghihiganti ni Ligaya dito lang sa Happy birthday, Nak! Thank you po! Wish ka muna bago mo ipan. Yay! I love you! Love you too po. Thank you po. Mwah! Nak, Po. meron akong munting regalo sa'yo. Sana magustuhan mo. Wow! Tayo naman, gumastos pa po kayo. Wala na nga po tayong pera. Okay lang naman po sa akin kahit wala po akong regalo. Ito po. Bago mamatay ang nanay mo, pinangako ko sa kanya na ibibigay ko lahat ng gusto mo, lahat ng kailangan mo. Kaya kahit mangingis na ang tatay mo, binili ko pa rin to para sa'yo. Kasi birthday mo naman, minsan lang yan sa isang taon. Di ba? Po. Para sa'yo yan. Pinag-ipunan ko yan. Salamat po. Sukatin mo na. Sige po. Matutuwa. Matutuwa nanay mo pag nakita mo. Hindi po. Ang buhay pa siya, di ba? Nak. Paano po kayo? Ayos lang ako. Huwag mo pong isipin, ha? Walang kahit anong marinig. Huwag makita mo. Huwag ka lantas. Ayos lang ako. Huwag mo pong isipin. Hindi ako papayag na mangyaring masama sa'yo. Dito, sir. Dito. Sa labas tayo. Sa labas tayo, sir. Sa labas? Ano bang isang malaking perwisyo? Akala ko ba matapang ka? Tingnan mo ako. Oh? Tingnan mo ako! Ha? Gawa niya! Ayaw! Ano-anong pinagsasabi mo sa auto niya? Ha? Ayaw! Ayaw! Pumapalag ka ba? Pumapalag ka ba? Ha? Pumapalag ka ba? Ha? Kamusta mo na lang ako kay San Pedro? Ha? 10 taon na ang nakalipas. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan kung paano nila pinatay si tatay sa harapan ko. Narinig ko po mismo sa bibig ni Fernan Francisco. Siya po ang nag-utos para ipasunog ang bahay ng mga kasama ko kong mangingisda. Marami po sa kanilang namatay. Mga anak nila, mga asawa. Pinagtatanggol ko yung karapatan namin sa tamang sweldo. Ay, natatakot lang po talaga ako. Malaking tao po yung binabangga niyo. Paano po kung gantihan po nila kayo? Nak, kung hindi ko gagawin yun, mananatili yung kasakiman at kasamaan nila. Tahimikin mo na yung presensya na yan, Kamusta mo na lang ako kay San Pedro? Ha? Pero Cheryl, nakapag-Japan ka na. Iba na buhay mo ngayon. Alam ko mahirap pero baka it's time na mag-move on ka na. Alam mo naman dito sa Pilipinas, walang hustisya kapag wala kang pera. Kaya nga ako na mismo ang gagawa ng paraan. Ngayon na nasa Pilipinas na tayo, magagawa ko na ang plano ko. Pero Cheryl, delikado yung gagawin mo eh. Paano pag nalaman nila kung sino ka talaga? Hindi. Naayos ko na lahat yun. Naayos ko na, nabago ko na.
ibang pangalan at katauhan ang gagamitin ko. Simula ngayon, ligaya na ang itawag mo sa akin. Sisiguraduhin ko na magbabayad si Fernan Francisco at ang buong pamilya niya sa ginawa nila sa akin. Andres! Andres! Welcome back, boss! How's Thailand? Business as usual. Pero malungkot ako eh. Bitin ako sa mga babae doon. Hindi nila nakuha kiliti ko. Ganun ba? Nasa yung mga anak ko? Nasa beach, boss. Mabuti pa, magpahinga ka muna. Tama-tama, may regalo ako sa'yo. Ang huli-huli mo kiliti ko, ha? Siyempre. Liga, tingnan Tara, natin. Boss, ito na regalo ko sa'yo. Oh. Takot ka pa ba? Kabisado mo talaga ako, Andres. Siyempre naman, boss. Alam mo yung mga type ko. Teka, kapit ka siya. Halika! Ano gusto ko? Yung umiiyak. Ay, I'm sorry. No. It's okay. I'm Miko. I'm the manager. Okay. No, it's okay. Yes! Malapit na tayo. Tumabi ka! Tabi! Yes, hinga lang. Miss, okay ka lang? Salamat. Buti na lang dumating ka kagad. Ma'am. Wait lang po ako. Kukunan kita ng towel. Wait lang po. Pwede ako tumawag ng ambulansya. Hindi. Okay lang ako. Thank you for saving my life.
Ano ginagawa mo dito sa resort namin? Indefinitely. Nag-move on ka ba? Di ba pwedeng gusto ko lang mag-relax? Malungkot kasi sa Manila. Ikaw, bakit ka laging mag-isa? Di ba kayo close ng mga kapatid niyo? Well, actually, outcast talaga ako. Anak ako ni Mama sa pagkadalaga niya before she met my dad. So parang, nung bata pa kami, malayo na yung loob sa akin ng mga kapatid ko. Para akong anak sa labas. I'm sure mahal ka ng papa mo. Siguro noon, nung buhay pa si Mama. Alam ko naman mahal ng tatay ko yung mga kapatid ko. Kulang ka pala sa pagmamahal. Liga, Ano? Ayaw mo? Malungkot ka. Malungkot din ako. alam kong baka masyado ako mabilis. Pero gusto kita. Ligaya. Bagay sa'yo. Gusto din kita. Pero hindi pa ako handa. Willing naman ako maghintay, kahit gaano pa katagal yan. Kaya, sigurado ka ba talaga sa gagawin mo dito? Aakitin mo yung magkakapatid? Hindi. Hindi ko lang sila aakitin. Maglalaway sila ng parang aso. Mababaliw sila. Sisiguraduhin ko na magpapatayan sila sa harap ni Fernan para malaman niya kung anong pakiramdam ng masira ang pamilya mo. Basta, di ba? Yeah. Pwede mo ba akong tulungan? Of course. Kuya, pakakasalan mo na ba talaga to si Ligaya? Nagmamadali talaga ako. Yung babaeng ganito kaganda, baka maagaw pa na iba eh. Hindi naman kami magpapakasal agad-agad. Pero gusto lang namin gawing official kasi doon din naman papunta. Alam mo, Baste, kung may namana ka sa akin, isa lang yun. Pagpili ng tamang babae. Napakaganda mo, Iha. Pero parang pamilyar ka sa akin eh. Hindi ba nakita na tayo, no? Ginagawa mo dito? Late ka na naman!
Kanina pa kita pinasusundo. Nakakaya kay Ligaya, oh. Pinag-uusapan ng kasal ni Basti at Ligaya. Ano? Ligaya? Kala ko ba kanina tayo? Sabi ko pa sa'yo, hihantayin kita, di ba? Ano, pinagsabay mo kami ni Baste? Huwag mong masagaw-sagawan ng girlfriend ko, ah. Bakit? Mahirap bang tanggapin na ako ang mas pinili niya? Ha? Sige na, Greg. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Nagkataon lang na mas click lang kami ni Baste. Oo nga, Greg. Huwag ka namang gulo. Bakit? Di ka pa ba sanay? Ha? Eh ako naman talagang laging lamang sa'yo, di ba? Mga anggo ka! Tama na! Okay. Tama na, Greg! Ano ba? Nanggugulo ka na naman! Bakit pa ganito, Ligaya? Sineryoso kita! Minahal kita! Lumayo ka na sa girlfriend ko! Tama na! So, Greg, baka nakakalimutan mo. Kaya lang kita tinanggap dito sa pamamahay ko dahil sa nanay mo. Eh ngayon wala na. Kaya tumindig ka bilang isang Francisco. Kung gusto mong manatili dito. Ha? Naintindihan mo? O, patay. Tsaka matuto ka rumispeto sa mga kapatid mo. Sige na! So, anong bestseller niyo dito? Siyempre, ako. Wala na bang ibang masarap dito kundi ako eh. Kailangan. Pinagustuhan mo ba ako? Please, huwag mo sasabihin kay Kuya Baste. Magagalit kasi sa akin yun eh. It's okay. Come here. Halika dito. Sanay naman kasi akong tinitignan ako ng mga lalaki. Pero titignan mo lang ba talaga ako? Kaya. Kilala mo na ako, Andres. Alam mo na ang proseso ko. Tuwing may mga babae ang anak ko, kailangan malaman ko kung sino sila. Ayoko ng gold digger dito sa pamamahay ko. So ano ngayon? Anong meron sa babae yan? Ito, sir. Private lahat ng social media ni Ligaya. Tapos, chinek ko lahat ng IDs niya dito sa Rizal. Apparently, lahat fake. Ha? Bakit niya gagawin yun? Sino itong babaeng to? Ano pinaplano niya? Kaya. Kanina pa kita hinihintay. Hindi ba kayo magkikita ni Kuya Baste? Hindi ba siya nakakaalata sa atin? Hindi yun. Akong bahala sa kuya mo. Sige nga. Nico, ano ba? Bitawan mo ako! Wait. Kasi kanina pa kita hinihintay dito pero biglang dumating si Nico. Sira ulo ka ba? Ikaw yung nagpupunta sa akin dito eh. Huwag mo akong gawing sinungaling.
Nung isang araw mo pa ako binubosohan! Buti na lang dumating ka. Gago ka. Sa lahat talaga ng tao, ikaw pa yung iipot sa ulo ko, ha? Aray ko. Sir, may emergency po dito. Opo. Opo. Basta anong ginawa mo? Ikaw. Ano pumasok sa kokote mo't muntik mo nang patayin, kapatid mo? Ba't di niyo siya tanungin pa? Eh kung nag-isip muna siya bago niya ginapang si Ligaya, edi hindi sana siya nakaandusay dyan. Ligaya, ano pong ginagawa mo? Pinag-aaway mo kami magkakapatid. Hindi ko kayo pinag-aaway. Hindi ko kasalanan kung nagustuhan niyo akong tatlo. Hindi na kita nagustuhan, Ligaya. Minahal kita. Dahil for once in my life, may nakinig sa akin. May nakiintindi sa nararamdaman ko as an outcast in this family. Ano sinasabi sa akin to? Dahil gusto ko maging totoo sa iyo. Kahit obviously hindi ka naging totoo sa akin. Sino ka ba talaga, Ligaya? Bakit ba't ito ginagawa? Anong kasalanan namin sa'yo? Iba rin ang alindog ni Ligaya. Lahat ng lalaki literal na nababaliw sa kanya. Pero may puwang nga ba ang true love sa puso na puno ng galit? Papaano na si Greg mukhang totoong in love kay Ligaya? Girl, I think mahal ka talaga nung Greg. And if you think about it, wala naman siyang kasalanan sa nangyari sa'yo. At sa tatay mo. Serfina, wala akong pakialam sa kanya. Ang importante sa akin, maiganti ko si tatay. Konti na lang, tay. Malapit na natin makuha ang hustisya na gusto mo. Sisirain ko ang pamilya ng mga Francisco. Bullshit! Confirmed, boss. Cheryl Obispo ang totoong pangalan ni Ligaya. Anak siya ni Florencio Obispo. Muntik na yan. Dapat noon pa lang, dinispatchan nyo na yan, anak ni Florencio na yan. Pati pamilya ko napupurisyo na! Anong gagawin natin, boss? Malinaw na malinaw. Dapat dispatchan nyo yan. Ha? Naglado, boss. Isama nyo na yan doon sa tatay niya! Okay, boss. Siguraduhin mo ha, Andres. Sa amin. Sino kayo? Sino kayo? Matutulad din ba si Ligaya sa kapalaran ng kanyang ama? Alamin
natin sa susunod na Sabado. Mga kapuso, ako po si Marian Rivera at ito ang mas pinalakas na tadhana.